Magandang gabi po, Brother Eli at Brother Daniel. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagtanong po sa inyo. Tungkol po ito sa nung binata pa po ako sa mga panaginip ko po. Inikli ako na lang po pero tatlo po yung panaginip ko po para paliwanag po sa inyo. Una ko po kasing panaginip po, madalas ko po napapanaginipan ay buhawi po. Minsan po pag natingin po ako sa kalangitan, nagdidilim yung kalangitan, tapos may lumalabas po na buhawi, itim ang kulay, tapos minsan po kulay pula na parang apoy, tapos may puti po, na sumisira po sa lungsod, habang yung mga tao po takot-takot po. Tapos yung pangalawa ko pong panaginip, yung araw po na yun, nung kapanaginipan ko po yun, tila po payapa naman po yung panahon. Naglalakad po ako sa Bermuda Grass na may malino na tubig habang na may maliwanag na sikat ng araw. Sa di kalayuan po, may nakatayo po sa bundok sa ilalim ng sikat ng araw na nakaputing lalaki. At ng mga sandali po na yon ay may bumagsak sa kalangitan na tila batong nag-aapoy at nabitak ang lupa at natuyo ang mga tubig. Tapos yung pangatlo ko pong panaginip po, may matanda pong nakaputi at lumitaw po sa sa kaulapan at nagtinig po sa akin na ang sabi po sa akin ay gawin ko lang daw po yung mabuti. Ang tanong ko po, Brother Eli, may kaugnayan po ba sa sulat ni San Pablo sa Gawa 2:17 hanggang 21 po, yung sa panaginip ko po, at doon po sa malapit na doon po ay kung nalalapit na rin po ba yung pag-uukop, yung sinasabi na huling araw ng sanlibutan. Yun lang po, brother. Hindi ron ang kaugnayan ng panaginip mo, kapatid, sa 2:17. Yung salita ni San Pedro diyan, hindi yan ang kaugnayan ang may kaugnayan sa panaginip mo. Kasi ang sinasabi ni Pedro diyan ay ukol sa nangyari sa mga apostol nang sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. Nagkaroon sila ng kapangyarihan na magsalita ng iba-ibang wika para maintindihan ng mga taong nasa Jerusalem na may iba-ibang wika rin, mga taga Medo, Parto, Elamita, mga Mesopotamia, taga Judea, taga Ponto, taga Asia, mga Cretense, mga Arabe, taga Phrygia, Pampilya, Ehipto, etc. Nagsalita ang mga apostol sa kanilang wika. Nung bumaba sa mga apostol ang Espiritu Santo, naintindihan sila nung mga taong iba-ibang galing sa iba-ibang bansa para maunawaan nila ang gawa ng Panginoon, ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pedro doon sa Gawa. Yun namang sa'yo, merong buhawi, lumalabas, nagdidilim, mapula, ibang kulay, takot na takot ang mga tao. Warning yun eh. Warning ng Diyos yun. Ang kahulugan nun, warning. Yung buhawi, hindi yun yung kagaya ng Espiritu Santo na bumaba na parang dilang apoy. Dila yun, dila, hindi buhawi. Yung Espiritu, parang dilang apoy na lumapag sa mga apostol. Iba yung buhawi. Kasi yung buhawi, violent yun. 1:24 ng Kawikaan, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayan, yung mga walang takot sa Diyos, ang warning ng Diyos diyan, pag hindi ka natakot, di mo tinanggap ang kanyang salita, dadating sa iyo parang ipo-ipo, parang buhawi. So ang ibig sabihin sa iyo nun, kapatid na Wilford, warning ng Diyos yan eh. Kapag ang tao hindi tumatanggap ng kanyang salita, darating ang kapahamakan sa iyo parang buhawi, parang ipo-ipo. Pero maganda yung iyong, merong maganda doon sa panaginip mo, sa panahon na payapa, para may Bermuda grass, malinaw ang tubig, malinaw ang sikat ng araw, may nakatayo sa bundok na nakaputing lalaki, tapos may bumagsak sa lupa na bato na nag-aapoy, nabitakan lupa, natuyo ang tubig. Yan din ay isa sa sinasabi ng Biblia na mangyayari sa mundo, no? Yan ay pagka dumating na yung galit ng Diyos. Basahin natin sa Apokalipsis sa kapitulo sa versikulo, umpisahan nga natin sa 11. At binigyan ng Sa 12 kapatid na din. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Ngayon, yung pagkakaroon ng mga phenomenal na pangyayari sa lupa, gaya nun may mahuhulog na batong parang apoy, gaya nung sinasabi sa Apokalipsis, nahulog yung mga bituin, tapos umitim yung araw, ang buwan naging kulay dugo. Yun ang mga warning ng Diyos sa atin na talagang ang mundong ito dadating sa katapusan. Kaya yung mga panaginip mo kapatid, parang mga warning sa iyo yun, gaya nung buhawi, gaya nung pagkahulog sa lupa ng bato na nag-aapoy, natuyo ang tubig, yun mga warning. Ngayon, yun namang matanda na nakaputi, sabi mo, lumitaw sa kalangitan, gawin mo daw ang mabuti, larawan ng Panginoon Diyos yun Nandoon yan sa aklat ni Daniel, yung matanda sa araw, ganito nakasulat doon. Kaya Daniel 7:13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi
At narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang Nakita mo, oh? Kaya pala binigyan ng kapangyarihan yung katulad sa anak ng tao para ang mga bayan, mga kaharian maglingkod sa Diyos. Sino nagbigay ng kapangyarihan doon sa itsurang anak ng tao na yon? Ang sabi doon sa 13 ay naparoon ako doon sa una, sa matanda sa araw. Nakakita ako sa pangitain sa gabi, narito lumalabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Siya'y naparoon sa matanda sa araw. Yung matanda sa araw na yon, sa English ang pagkakasulat doon ay Ancient of Days, no? Sa Grego, ang pagkakasulat sa Hebreo, nakasulat doon na Ancient of Days. Yung salitang ancient, ang ibig sabihin doon sa salita na yun na galing sa Grego ay salita, o sa Hebreo ay ang salitang atik. Atik, isang salitang Kaldeo na ang kahulugan kagalang-galang o matanda, kagalang-galang. Galing sa salitang Hebreo rin na 62-67 na ang salita namang ginagamit doon ay atik, no? Atik, remove, that is wind, also antique, ancient. Para bang, kumbaga sa isang kasangkapan, antique na, masyadong matanda na. Yung isang salita na ginamit, matanda sa araw, Ancient of Days, at pagkaka-translate sa English ay ano yon, nagre-represent no unang-una pa isang kagalang-galang, isang venerable na person, yung matanda sa araw. Larawan nyo ng Ama sa langit. At yun namang kanyang anak, yung sinasabing like a son of man, representasyon naman yun ni Kristo, na bibigyan ng Diyos ng paghahari para ang lahat ng mga kingdom, mga kaharian, kapangyarihan, bayan, bansa, maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. Yan ang kaharian ng Panginoon Kristo. Yun ang ibig sabihin noong huli mong sinabi, kapatid, na mayroong lumitaw doon sa kalangitan na nagsasabi sa'yo, gawin mo ang mabuti. Ang Diyos yun ang nagsasabi sa taong gawin ang mabuti. 2:10 ng Efeso. Pakinggan mo. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang kaisa-isang tanggagalingan ng lahat ng kabutihan, ang Diyos. Siya ang unang-unang nagsasabi sa taong gumawa ng mabuti. At pagkatapos, isinugo niya at binigyan niya ng kaharian ng kanyang anak. Sa aklat ni Daniel, siya yung sinasabing person na Ancient of Days o matanda sa araw. No? Representasyon yun ng Amang Diyos.